Another occasion where fake news goes into overdrive is the elections. But the Commission on Elections has been delving into different platforms to educate the public about the voting system. And joining us to demonstrate the automated counting machines to be used for the first time on May 12 is COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Good evening, Attorney. Good evening po, Ma'am Ces, Ma'am Sean, and Ma'am Pao. Good evening po. Sino We po talk yung isa about the naming white guest? elephant. The white elephant in the room. So this is the automated counting machine, a product of a competitive public bidding. At madali po natin makita, unang-unang difference sa big screen. So that's the first and foremost feature ng ating ACM. So this is the all-new Miru systems na po to, Attorney, right? That's this correct. is the first time it will be used sa midterm elections. Magde-debut po siya itong Mayo. That's correct. And it's based on the standard system being used in Korea for their elections. It has been used in Iraq and Congo and other countries po. Okay, syempre, hindi natin mapagkakailan, no? This has been a very controversial machine. Everyone's been waiting for the demo and to see, no, whether the promise of COMELEC that this is going to be smoother than the old Smartmatic machines is actually true. Tama po. And we've been doing the rounds, Chairman Garcia and I have been doing the rounds since June last year, demonstrating the machine's capability all over the Philippines po. In fact, this has been also tried abroad in all kinds of weather. And as you can see, it's ready to be deployed po for our May elections. Okay, before you start, no, there's a giant battery pack right here, which we can see. It has 6 green lights, fully charged. Is this so that this is safe from any power interruption? So lahat ba ng mga vote counting machines ay equipped with this Tuloy-tuloy battery? lang ang kanilang. Tama po. So nung nangyari na nga po, yung hindi namin inaasahan, pero ngunit pinaghandaan, nag-brownout at wala pong problema dahil tuloy-tuloy yung battery. You can see 6 LED lamps there. One LED lamp is equivalent to more than 14 hours operation. And it's not COMELEC which tested it. It's the Department of Science and Technology. So confident po kami kahit nga 3 days, pero hindi naman po abot ng gano'n ang ating elections, pero kayang-kaya po niya. At hindi naman nag-overheat, Attorney. Ay, hindi po. Tuloy-tuloy po since this morning yung battery lamang po. So as you can see, may isa pa pong pagbabago are the ballots. Okay. Manipis po siya. So if we could try po, pwede na po tayong bumoto. Hindi Because matigas, ano yung hindi po dati, matigas. That's masyadong just 100 makapal. GSM. So COMELEC this time chose a thinner paper for 2 reasons. Cost. Mas Yes, malaki mas po ang mura talaga nito. Pangalawa, ang sabi po kasi ng paper industry, 100 GSM and below it can be produced in country. So natutulungan pa natin ng paper industry. 101 GSM above, we have to import it. So Okay. dati, okay. Demo, go! Demo. So, as you can see, pwede na po kayong bumoto. Huwag po kayong matakot dahil yung bilog po dito, walang katapat na bilog sa likod. Alam naman po natin pag paper, it can bleed through kung talagang madiin at matagal. Pero hindi po yung totoo yung mangyayari na bumoto ka sa harapan, mabobotohan sa likod. Magkalayo po siya. And merong security marks po ito at paalala po natin lagi sa ating kababayan yung timing mark sa gilid. Huwag na huwag pong pupunitin, guguhitan. Pwede yung testingin? Alin po, pwede po nating testingin. You can mark that, put Yeah. a mark on the timing marks and you can see, i-reject po siya. Kanina nga po, ginawa No. namin, Kung hindi markahan niyo po talaga siya. lumalampas. Pag kahit po lumampas, Ma'am Ces, Meron, wala problema. oh. Pero ang sabi nga okay po lang. namin, wala pong katapat na bilog. Kahit mag-bleed sa Kahit likod ang... mag-bleed through po Okay. siya. O, sige. So hindi tayo kalan masyadong ma-conscious about yung Hindi tumatagos, po. yun yung tawag natin sa Tagalog. Normal talaga po sa paper na mangyayari Sige. yan. Opo. Okay. So habang So, pwede na po magsasample kayo tayo, bumoto. no? Opo. Okay, so ito si Mrs. pati si Sean, ano, can do... Gusto ko sa itry yung using a pen na hindi bigay ng COMELEC. Yun nga Kung yung babasahin tama. nila, Tama di ba? po. Kasi you have to use the pen That's of the correct. COMELEC. Pero before, hindi ganito no? Bago Meron na lang pong tong pen. COMELEC. Meron Parang na po ginagamit pong ko pen. pentel, normal na pentel. Mukha po siyang Sharpie but it's the same thing marker. Okay, Hindi po okay. namin ina-advise ang ibang pens kasi baka po matulis, mabutas po yung papel. Ikalawa, I-reject yun? yung drying time. Baka po i-reject kasi pag nasira yung papel at yung drying time, baka po magkaroon ng smudges. Yung hindi mo inaasahang mabutuhan, mabutuhan mo. O, so Naghanap tatry ko ng po yung... aberya eh. Okay. Naghahanap na abin. So yung pag tatanggalin ko na po yung privacy Kunyari, screen. dot lang ganon. Ganito po, ang ating threshold po ngayon ay 15%. So yung pen po ay dinesign na kahit papano yung dot na ganun po ay covered na niya yung 15%. But one Pero kung small dot, masyadong hindi. maliit, yan nga pong sinasabi namin, baka hindi basahin dahil hindi umabot sa threshold. So ang payo po natin sa ating kababayan, pagboboto po, i-shade kailangan ng shade buo ng yung buo. bilog. Boto Yan. niyo po Just yan. to clarify, spokes, 50% 1.5 o 1.5? po. It's 1.5, 15%. But sabi nga po namin, huwag niyo na pong intindihin yung threshold. Ba't Yeah. nyo Iboto tinitipid niyo na pa? po. Opo. Okay. So, At wala I'll pong just problema. randomly Ako rin, hindi ko Doon sa bilog ginagandahan. po,
No, kahit at hindi ko tinitignan ng pangalan. kahit lumampas po kayo dyan dun sa bilog na bobotohan Baka natin. sabihin nyo, Okay. oh, ba't Wala pong problema kasi magkakalayo naman po yung mga bilog na bobotohan po natin. Ano? At isa pa, sabi po natin, hindi dapat mamarkahan ng balota ng kahit ano, wag pong dodrawingan, wag pipirmahan, wag susulatan, walang identifying marks. So, Spock, so on the day, no, kung sakaling pumunta ka sa precinct, tapos iba yung pen na binigay sa'yo, pwede mo bang i-complain yun? Yes, opo. Dahil sufficient po ang number ng marking pens na i-deploy namin kada machine. At pinapaliwanag na nga po natin, ang dapat gagamitin nyo po yung may COMELEC markings at wala yung ibang klase ng markings. Opo. Ngayon po, yung orientation ng machine natin, meron po siyang cover and privacy screen kasi nga po, ang gagawin po nito, aside from putting out the receipt para makita ninyo, ay ipapakita niya mismo yung balota. So dapat po, ang pagkakapwesto ng machine sa presinto, walang nakakakita ng screen kundi yung botante lamang. Dahil ilalabas po dyan ang mismo ninyong balota. Yes, makikita nyo po, kung matatandaan yung dating systems, boboto tayo at nakalagay doon sa maliit na screen, around 4 inches. Thank you, your vote has been cast. Yes. And that's it, we go home. Okay, I will make a mistake and vote for more than necessary. Yeah, What will happen? That's what you call overvote po. Yeah. So, pag So- nag-overvote po, yung party na yon walang bibilangin kahit isa po dun sa boto. Ay, really? Dahil hindi naman po madedetermine ng machine kung sinong preference nyo dun sa mga binotohan po Sino ninyo. yung mali? Kung sino yung mali. But ang undervote, wala pong problema, babasahin po yan. Maganda yung pen eh. Paano kung iuwi? Naku, yan nga po kasama sa procedures po natin. Pag inabot ng electoral board, kasama tong secrecy folder and pen, pagbalik nyo po, pakaboto, ibabalik nyo rin po ang pen. So, sisingilin Oo, sa inyo. Opo. Sisingilin sa amin, Kasi mga baka botante. maubusan So let's eh. try Tama po. So Sean's tatanggalin ballot. ko na po yung privacy screen para She mas did it the madaling right makita. I did it the right way, Okay. pero I undervoted no may senators. 8 lang ang shinade ko. Okay So, lang. tingnan natin. Okay lang That's yun. allowed. Sa pag-feed naman po, you can do it this way, that way, pwedeng galing sa bottom, pwede rin po magkabila. Sige, So, sige. 4 Okay. So, orientations pipikit po ako yan. para kung ano man yung Opo. At ang direction. makikita po ninyo, mabilis. Because that's 200 millimeters per second. Yung dati po, 70 millimeters per second lang po siya. So what will you see on screen? Ay binasa na po niya. It's verifying. After that po, ay ilalabas na niya yung inyong resibo kapag na-generate na niya at na-save na niya ang inyong boto. Wow, it's taking a little while. But it takes less than 1 minute po from the okay. feeding of the Quick. ballot. It's already Yes, printing. Alright. So, pag nag-print po siya, hindi na po natin kailangan ng gunting, automatic na po. Ma'am, you'll see, Wow. kasunod na po, yung inyong balota. You can touch the screen. Actually, pwede niyo pong tignan kung Pwede balota ko niyo po i-check. yan. That's correct. You have 15 1, 2, seconds po 3, for 4, page 1. 5, And then 6, the 7, machine will 8. give you another 5 seconds for the party list page. Okay, tama. Yan. So, pwede, Pwede niyo ko rin rin po i-check i-cross-check sa resibo. That's correct. So, normally, ang mangyayari po, pagkatapos po ninyo ma-check, you'll put the receipt in the bin here. Okay. But So, this time po, ma'am, siguro wag muna nating ihulog dahil papakita ko pa yung isang feature ng machine Ah, sige. later. Hawakan ko Makita later, ninyo later. na nandyan talaga yung balota. Okay. Okay. So Si- can si I put overvoter. my... Yeah. Oh, wait, I didn't do this. Should I? Anyway, whatever. Any orientation po, ma'am, says. So, yan. Medyo mabilis po siya talaga. But that's because 200 millimeters per second. So, it's scanning, it's verifying, it's saving your And then what ballot. will show kaya kung The first- rejected? Okay. Nilagyan niyo po ba ng marks yung gilid? Hindi. Hindi naman I po. overvoted counselor. So, overvoting will not result into the rejection of the ballot. But if you mark on this side, mamaya po ako I gagawa, see. i-reject po. Ma'am, there's your receipt. And then ipapakita na po niya yung mismong balota po ninyo. So, pwede niyo pong galawin yung screen, ma'am, for 15 seconds for the page 1 and another 5 seconds for the party list page. So paano yung attorney since nag-overvote siya sa kanyang Yun na nga ballot? eh. And you'll see So, po, yung counselor niya, hindi na-counted lahat noon. hindi po counted. So, makikita po ni Ma'am Ces sa Patingin kanyang nga. resibo. Sorry, wala akong salamin. Doon po sa counselor po, ilan po ang binotohan niyo, Ma'am Ces? 9. 9. So, kailangan po 8 lang lumabas po, overvoted po kayo. Ni isa walang binoto. So these are the senators naman were counted. Yes, Okay, counted okay. naman po. Doon sa party list po, hindi kayo bumoto. That's Hindi why nga it eh. states undervote naman po. Yes. Sa akin din nakalagay. So, sabi ko nga 8 lang yung vinote ko na senator. Nakalagay sa pinakailalim ng tally, 4 Okay. undervotes. Undervote naman. Okay, so Okay. itatry ko naman tong ballot ko na I used a regular pen, a Ah, regular talaga? ball pen. So, hindi ko Sana po ginamit. binutas mo para... Lahat na talaga ng maling pwede gawin. Ginusog Yeah, ginusok na rin pa. natin. Medyo So, nagusog. let's Pero see. ang labanan sa transmission. Opo, but that's correct. Pero bago po, mamaya ipakita natin. Bago tayo makapag-transmit, lahat po ng tao sa presinto may kopya na ng printed election returns. So they could check kung tama yung Yeah, nai-transmit. but when their election returns na madami dun sa main, Server lang. oo, Okay, ganun. dun
Doon parang, Nako, ganito po doon ngayon. nagkakagulo. Parang what? Ang bilis. Paano natin ma-check? Nako, kaya dati po kasi isa lang ang server ni Comelec. Now we have 6 servers. The media has your own server. Meron ng PPCRB, meron ng NAMFREL, meron ng dominant majority party, meron dominant minority party. At lahat po ng resulta na matatanggap ng Comelec server will put it up in a Comelec website. So ang public po pwedeng mag-check nung nakikita yung election returns compared doon. Meron pang isa, yung aming pong server ay naka-mirror sa DICT. So napakadami po redundant yung fail-safe mechanisms natin at hindi kami magtatransmit nang hindi hawak ang election returns. And as you can see, ito po yung lagi namin pinapaulit-ulit. Ginagamit po natin ang makina, wala pong nakasaksak sa internet because this is a standalone machine. Hindi po kailangan ng internet. It's not connected to the internet at magko-connect lang po tayo using this transmission dongle na merong SIM card kung malakas ang telco signal o kaya Starlink at the point of transmission. At mangyayari lang po yon kapag nakapag-imprenta na kami ng 9 election returns. Not before the So safe imprinting. po talaga, attorney, from cyber attacks and tampering. That's correct. So we have 2 security features. First, hindi nakakonekta sa internet. Second, kahit magkonekta siya, it has only a send-only capability. Walang reception capability. Attorney, the last time we interviewed you over Zoom, I remember you were saying na may automatic na rin siya na magka-close at automatic siya magta-transmit. Meaning, hindi pwedeng i-override ng tao in the precinct yung kung kailan magsisend. Because there were some reports last election na hindi pa nga raw 7 p.m. nagsisend na ng mga returns. Hindi po, that's not true and our servers can prove that. Bakit po? Meron pong built-in mechanism sa ACM that it cannot transmit before 7 p.m. And it cannot transmit prior to the printing of the 9 ERs. At yung server naman po natin, it will not accept any transmission before 7 p.m. So pakita ko lang po, ginuhitan ko yung aking balota. Oh, bago mo na yun, attorney, Okay, pakita so ko lang yung itong kay ginawa ko Howie. po. Yes. So, Okay. nakalagay po undervote lahat since I used a regular ballpen. Pero may isa, attorney, yung sa party list na na-recognize yung Chicago Bulls na party list. dahil po siguro Bakit kaya yung, may yung na-detect inyo pong siya? mark po ay lumampas dun sa threshold, umabot po siya. Yun ang problema sa fine point po, baka hindi umabot sa threshold. So Tapos, kung nagawa mo yan, you can't ask for a repeat. you cannot ask for any ballot po dahil 1:1. 1 ballot per voter po Sorry. tayo. Sorry na po. Okay. So I have a ballot which I mark on the side. So Where? Let me see. sa So, side po, ginuhitan niyo ginuhitan dito. ko po yung timing marks. Bawal na bawal po to at sinasabi namin, wag niyong gagawin because this will happen. Tulad po niyan. So i-feed natin siya. Let's see what will happen po no, dun sa ating balota. Ginawa ko po yung bawal at yung po yung timing marks, those are the guides of the ACM. Kung mapapansin nyo yung bilog, yun po yung mga katapat, yung timing marks. At dahil po dyan, Ini-reject po ang aking balota. Kaya paulit-ulit po nating paalala sa ating mga kababayan hanggang dun sa bilog lang po nating guguhitan. Dahil pag may nangyari po sa security marks, sa security features, ito ang mangyayari. I-reject po ang inyong Pero balota. what if you put it here, within, here? Ganon din po, dahil meron pong visible at invisible security marks ang ating balota. At ang utos lang po sa atin, dito lang po tayo sa bilog dapat nagsishake. Okay. So i-close na po May natin. mga tao bang talagang gustong gumawa ng mga ganyan? Naku, meron po. Accidental. Meron po. Mga magbarka. Opo, meron po. At sinasabi nga po namin, ayon po sa batas natin, yung paglalagay ng identifying marks is actually an election offense. Ano ang parusa po niyan? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at perpetual disqualification to hold public office. Ang mabigat pa po, in case maprotesta yung sistema, yung inyong presinto, pag ito po, pinakitiyan sa mga lawyers, if o-object po nila ang bawat balota, mababawasan pa yung boto because of the identifying marks. Alright. Okay, may question lang ako. Na-curious ako dito, attorney, kasi bakit may headset? Itong Ayan, vote may counting headset. machine natin. At itong ginagawa rin ni Yan. Sir. Sa no? ngayon po, inassume na natin na 7 p.m. na wala nang bumoboto. Kaya Okay. po bilang tumatayong electoral boards, ginagampanan po niya yung pag-input ng cards at ng PIN. Kung makikita niyo po, may hawak siyang security cards. Yan na po yung ginagamit natin. It's a combination of that card plus your PINs para po ma-open yung Pakita natin yung functionalities card. nito. Okay. Yan. So ito po, pinili natin instead of the usual I button kasi locally sourced din po siya. Meron din sa Pilipinas. Yan. So may kasama po laging pin. So the chairperson, the second member, the poll clerk, or the third member, lahat po sila ay meron. Yung fourth card is actually for the zero. Bakit po? Tandaan po natin at least 3 days before the election, nandun na ang makina. Magte-testing po yung electoral boards at mga watchers
Boboto sila using the final testing and sealing ballots. Pag tama na yung bilang, isi-seal na nila yan at isi-zero nila para ready na for election Hindi po day. naduduplicate yan, attorney. Hindi po nila maduduplicate, and besides, may combination po ng pin. So What if pinasa nila sa ibang tao? Naku, yan po yung sinasabi namin. It's an election offense. So, nag-iimprenta na po siya ng election returns. Supposedly, 9 po, but I have to stop this kasi kulang tayo sa oras at nagtitipid tayo sa papel. So, hawakan nyo na po yung election return for national positions. Kasunod na pong iimprenta dyan ang election returns for local positions. Okay, ang haba. By the way, ito pong headset ay gagamitin natin para dun sa mga visually challenged, visually impaired voters natin. Ang pagboto pa rin po nila may assistor. May tutulong sa kanila. Pero ang problema kasi, yung dating sistema, boto ka, sabihin mo, boto ko A, B, C. But pagpasok ng balota o nakalagay sa resibo mo, it depends upon trust lang. Ngayon po, gagamit po ng headset para pagpasok ng balota, sasabihin sa kanya, Mayor A, Vice Mayor B. Uuwi po siya na alam niyang sinunod at binoto po yung kanyang sinabi na dapat botohan. And you can see, tignan po natin dito. Ito po yung sinasabi namin na after printing the first 9 ballots po, tatanungin ka at magtatransmit ka. It is only at this point na hihilingin ng machine na ikabit mo yung transmission device. So wala pong katotohanan yung kumakalat na istorya na the whole time na bumoboto tayo ay nakakonect sa internet. It is only at this point. Sino naman may Standalone machine. hawak niyan? Hawak din po ng ating chairperson ng Electoral Board. So at this point, dahil wala naman po kami nakabukas na server, skip ko na lang po in transmission. So the next part will be the printing of the remaining 21 ERs dahil sabi sa batas, 30 dapat. And in fact, bago po tayo mag-transmit, ang utos namin, lahat ng ERs i-distribute. Yung ER para sa presinto, ilagay na sa labas para lahat ng dumadaan kita na nila ang resulta. Yan, Which is in this form. That's correct po. So makikita mo niyo po yung summary ng lahat na nandyan, lahat na po ng kandidato, including their votes, at pati na rin po yung summary kung sinong bumoto, gaano karami yan. Going back to the headset po, no? So ito yung magandang feature na uuwi sila, napakinggan nila na sinabi ng machine, sila nga yung binotohan ko. I Okay, so for admire that, but accessibility. I don't know, in the chaos of election day, kaya ba yan gawin? Kaya po, and we've been doing that. Nung nag-mock elections tayo, may mga pinasubok po tayo na visually impaired at nagamit po nila yan, tuwan-tuwa po sila. How long po yung process? Because I'm guessing it will add to the time, di ba, Yeah. attorney, na makikinig pa sila dun sa recap ng kanilang mga boto. Tama po. Pero nakita naman po namin, it will not take more than 10 minutes to read everything from the senators to the party list. Hindi naman po siya matagal. Pero I like the inclusivity of Yes, this, that's correct. this headset. Now, itong mga QR code, napakadami sa Ayan. ilalim ng Yeah. ating Opo. election return. Okay. Attorney, ano yan? Sinadya po magkaroon ng QR code dahil alam naman po natin ang PPCRV, ang NAMFREL, they have their own quick counts. Ang proseso po dati, ang papel na ER dinadala sa Manila, sa kanila headquarters. Ngayon, binigyan na po natin sila ng dataset. So using their cell phones, nakapag-develop po sila ng isang phone-based app. So yung kanilang watchers, i-scan na po yan, agad-agad makakarating yung resulta sa Manila at kasama pang ipapadala yung papel. So na-check na nila yung actual count sa presinto, meron pang-validate sa paper. At ito pong mga receipt, attorney, Yan, hawakan niyo po. gagawin Parating na dito? tayo dun sa part na Kasi yan. bawal po ito iuwi. Bawal po Bawal iuwi. iuwi. Normally, ang mangyari po, Ma'am Pao, is that the voter will have to fold it, put it into the receptacle, at aalis na po tayo. Maglalagay na ng indelible ink. But this time, pinahawakan ko po sa inyo dahil pakita ko na talagang na-save yung inyong balota. Bukod sa nakita nyo kanina, pagkatapos mag-print ng lahat ng ER, i-pull up natin yung balota nyo pong muli. So hinihintay ko na lang po makapag-print ng local ER para po mag-proceed na tayo dun sa voter receipt review. Di ba bawal kunan, di ba? Bawal pong kunan ang balota, ang screen, pati na rin po ang resibo. Opo. So election offense rin yun, I That's suppose. correct. Pag Kaya nahuli ka. maraming pumupuslit niyan. That's correct. So ito na po, i-stop printing na rin po siya kasi otherwise it will print 10 to 1 sets. I-generate lang po niya ang statistical report. Pareho lang po yan nung kanina. At pagkatapos po nun, papakita ko na yung ating voter review. So ano yung assurance na ano, no? Kasi some people nga want to take a picture kasi boto nila, gusto nilang siguraduhin to safeguard their vote. What is the assurance? Ano yung kontra naman ng COMELEC sa mga, yun nga, gustong kumuha ng picture ng kanilang balot? Nako, isa po sa essence ng ating halalan ay secrecy. So hindi po talaga ubra. So first audit po natin, pakita ko lang po. Dahil ang promise natin, after the elections, lahat ng balota na na-feed sa makina, papakita natin sa mga watchers at sa teachers. At this time, papayagan po natin magkuha ng pictures. Kasi gusto natin, nakatapos naman ang halalan, kung gusto nyo magmano-mano magbilang, pwede. So pwede nyo pong tignan yung screen, nandyan po yung 3 balota na na-feed natin. Nandyan po siya. So pwede po nyo pindutin yung arrow sa Sige, kanan. pawi. So it will proceed to the next ballot.
So makikita nyo po yung mga balota at yung boto na natanggap niya. So kung gaano po karaming balota na natanggap niya, katulad dyan nakalagay ay 3, 3 din po yung i-display. And that's what we call the ballot review. At this time, pwedeng ko na ng picture. So, if there are like 300, let's say, in that precinct, it will say so. Yes po, And medyo this is all matagal lang. saved in a card, a memory card here. Yes, meron po dyan sa kanisang USB. At besides, at pag dinisplay po yan, hindi natin malalaman kanino yung balota. Why? At random. So hindi porket yung unang dinisplay siyang first voter at yung last voter. So we go po to the next part. Hawak niyo po yung resibo niyo, Ma'am Pawi. Yes. So to prove to you that the machine really has saved your ballot, meron po itong scanner na camera. Let's scan the QR code. By the way, ang binotohan niyo po sa party list, sa senators, nag-overvote kayo, walang binotohan sa iba. At nag-undervote po. Mukhang ang binotohan niyo lang po ay sa senators na nag-overvote pa kayo at sa party list na Chicago Bulls. So let's check. Okay. Let's check. Wala po talagang party list na gano'n. So in-scan na po natin yung inyong resibo. So makikita po dito, tignan po natin kung paglabas, ayun po yung binutuhan nyo, nandun sa side. So kita po natin na Chicago Bulls lang. And let's go to the front page. Dahil po talagang sa senators ay nag-overvote po kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nag-overvote po talaga. And the rest of the ballots, wala na po kayong binutuhan. So let's check the party list ballot. Hanapin na po natin yung kaisa-isa yung boto. The Chicago Bulls, and it's there. And it's there. So that's your ballot po. Bukod sa nakita nyo na napatunayan natin na nakasave po talaga ang balota niyo sa machine. So, Attorney, during your mock elections, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo? And so far as the Problems, voters po, wala namang problema dahil this has been the recommendation of the CAC, yung COMELEC Advisory Council, na i-retain yung pag-shade. Noong una nga po, binalak ng COMELEC na stamp na lang. But sabi ng CAC, mas sanay ang Pilipino sa sinishade. So we retain that. Ang nakita lang po namin, yung darating sa presinto na hindi pa niya alam kung sinong bobotohan niya. Doon po tumatagal dahil pag feed ng balota, 1 minute, tapos na po siya. So ang payo po natin, may i-distribute po ang COMELEC na voter information sheet para sa lahat ng botante. It has your name, your address, school kung saan kayo boboto, may sample ballot na po doon. Doon na kayo po, yun ang gawin yung listahan, yun ang gawin yung kodigo at yun po ang dalhin niyo sa araw ng Para halalan. hindi maantala. Tama po. So in short, yan naman talaga yung dating payo pa no? Tama yung po. magdala tayo ng sariling kodigo. That's correct. Doon lang acceptable ang kodigo. Yung kodigo po, huwag na ilagay sa cellphone dahil hindi po papayagang gamitin nyo ang cellphone Bawal ang habang kayo cellphone. bumoboto. Dapat talaga papel, old Papel school. na lang Okay, po. so ready na ba tayong i-shoot to sa Pwede na po. receptacle? At anytime, pwede nyo na pong i-shoot. I don't know, is this mine? I forgot. Yeah, Yes, this yes. is mine. Ay, So i-fold shoot na lang po shoot. natin bago po natin siya i-shoot. Oo, kasi nakalusot pa rin yung taas. By the way, ang tao po ang ating mga kababayan, meron pong ilalabas ang COMELEC na election results website. Kung alam niyo ang number ng inyong presinto, pwede po niyong i-check sa website na yon kung ano ang resulta ng halalan sa inyong presinto. At tanungin niyo rin po yung PPCR Vietnam Frel, dun sa kanilang servers, dun sa kanilang papel, pareho ba yung natanggap ninyong resulta? Hindi yan magka-crash, ha? Hindi po, hindi po. Hindi po. Tsaka lastly, no, Attorney Rex, yung mga, di ba minsan, pag di ka bumoto sa mga election, kunyari skinip mo yung mga barangay, medyo na nawawala ka dun sa voters list. So, online na ba ngayon yung pinaka-current na sinong pwedeng bumoto sa midterms? 2 weeks before the election po, we'll be putting up the precinct finder again. Bakit po 2 weeks? Kasi talagang sobrang dami ng attempts to hack. Last time po, 38 million attempts. So ilalabas po namin ito 2 weeks, pwede nyo po i-check. But ngayon, pwede na po kayo mag-check sa election officer nyo. Isa pa pong panlaban namin sa flying voters. Dati po, pangalan lang natin ang nakalagay dun sa listahan. But this time around, pagpasok nyo pa lang sa school, yung hawak ng PPCRV, may picture na po natin. Pagtungtong ninyo doon sa inyong presinto, hindi na kayo makapagtatago, hindi kayo makapagkukunwari dahil yung hawak ng teachers, may picture po kayo. Kahit nasabihin yung kayo yon kung ibang itsura nyo, hindi po kayo bibigyan ng balota. Saan galing yung picture na yan? Sa database po natin, tandaan po natin, kinuhanan tayo ng litrato, biometrics. 4 sa biometrics, 4 na fingerprints at yung ating Wow, pirma. high-tech na. Nakapag-biometrics na ba ang lahat? Lahat Kasi, po. Opo. Minsan kasi Kailangan. mixed pa di ba? So, Nung kung hindi ka nag-biometrics, can you just safely assume na hindi Naku, ka na pwedeng opo, bumoto? wala na po kayo dahil nung lumabas po yung mandatory biometrics When was law, that? lahat po tayo inuobliga. Sometime in 2013 po, lumabas yung biometrics long law. time ago. That's correct. So mula po nung 2013, lahat ng bagong registrants
nakuhanan na po natin ang kumpletong biometrics. Pero ito, Attorney, bukod sa mga ACMs, kamusta naman ang preparasyon ng COMELEC? Malapit na po ang midterm elections. May mga roadblock po ba na nakakaapekto sa inyong preparasyon? Sa ngayon na nakikita na lang po natin na roadblocks kung sasabihin man is the peace and order situation. But as of now, bumaba po. Dati meron tayong 38 red areas of concern. Napababa po yan, 32 na lang po ngayon. Ngunit tinututukan nga po namin yung ibang lugar, katulad po kahapon kami nasa Maguindanao, para pagharapin yung mga kandidato, and all of them committed to a peaceful and credible elections. Hindi sila gagamit ang dahas. At makikita niyo po, sa buong bansa, yan yung magiging policy ng COMELEC. Alright. Okay. Okay, so ready May na dadagdag tayo, pa ba? basically. May dadagdag pa kayo? We're Yun po, already. so yung pong fake news na nadidinig ninyo, nakakonekta sa internet, tinutunayan natin hindi totoo. At sabi po natin nga, may katanungan, itanong po sa COMELEC lahat ng resolutions, lahat ng activities naka-live stream at sinasabi, samahan nyo na po kami sa paghahanda. Great. Maraming salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, for this live demo. Live na live. Live na live. Thank you. Maraming salamat. Bilang